At patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Panibagong low pressure area binabantayan ng Pag-asa. Ilang lugar sa Metro Manila binaha bunsod ng malakas na pag-ulan. Ilang bayan sa Bulacan lubog din sa tubig dahil sa epekto ng habagat. 5 tao na italampatay dahil sa pinagsamang pananalasa ng bagyong Krising ang southwest monsoon ayon sa NDRRMC. Tubig sa Lamesa Dam nanganganib na umapaw. Mga naninirahan malapit sa Tulyahan River sa may Quezon City, Valenzuela at Malabon pinaghahanda sa posibleng pagbaha. 72-hour na pagre-release ng plaka ng mga sasakyan inilunsad ng DOTR at LTO ngayong araw. At panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 21, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Patuloy na makararanas ng mga pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa ngayong araw, bunsod pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Ayon sa Pag-asa, asahan na ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na maaaring magdulot ng flash floods o landslide. Makararanas din ng moderate to heavy rains ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Oriental Mindoro. Maulan din sa nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din sa ilang area ng Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Dahil sa mga pag-ulang mararanasan ayon sa Pag-asa, hindi nawawala ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, isang panibagong low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa na huling namataan sa layong 1,140 kilometers ng silangan ng Southern Eastern Luzon. Ayon sa Weather State Bureau, mayroong medium change o medium chance na ma-develop bilang isang ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras ang minomonitor ng LPA. Nakararanas ngayon ang Metro Manila ng malakas na pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha sa maraming lugar. Dahil dito, nag-anunsyo na ang ilang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase sa mga paaralan. As of 10 a.m., kansilado na ang afternoon classes sa lahat ng anta sa mga pampubliko at pribadong paaralan, gayon din ang alternative learning system classes sa Caloocan City, Las Piñas City, San Juan, Parañaque, Taguig, Pasay City, Manila, Muntinlupa, Marikina. Samantala, wala na rin pasok mula preschool hanggang senior high school sa Makati City, Pateros, Pasig, Mandaluyong, Quezon City. Sinuspindi na ng Department of Justice o DOJ Main Office ang kanilang face-to-face na trabaho bunsod ng masamang panahon. Hindi naman kasama sa suspensyon ang frontline services tulad ng pagtanggap ng affidavits, motions, pleadings at iba pang public documents. Samantala, nasa head na ng lahat ng attached agency at prosecution services sa labas ng DOJ Main Office ang pagpapasya kung magsususpindi din sila ng pasok sa trabaho. 5 tao na ang naitalang nasawi bunsod ng pananalasa ng bagyong Krising at habagat sa bansa.
Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3 sa mga naitalang namatay ay for validation, habang 2 naman ang kumpirmado na. Mayroon ding naiulat na 5 tao na sugatan habang may 7 na nawawala. Sa ngayon ay mayroon ng mahigit sa 219 million pesos ang halaga ng pinsala na naitala sa sektor ng infrastruktura, habang patuloy pang nangangalap ng datos sa pinsalang idinulot ng kalamidad sa agrikultura. Naapektuhan ng masamang lagay ng panahon ang nasa mahigit 800,000 individual o katumbas ng mahigit sa 200,000 mga pamilya. Sa ngayon ay patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga kababayan natin na sinalanta ng nakaraang bagyo at mga pag-ulan na dulot ng habagat. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang 3 individual na nawawala sa Antique dahil sa epekto ng bagyong Krising. Samantala, balik na sa normal ang pasok sa probinsya at bumaba na ang level ng tubig. Mula sa Iloilo, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na ang panahon ngayon dyan at nakita na ba yung mga nawawala? Ella, nasa normal na ang panahon sa probinsya ng Antique at itong 3 individual na nawawala dahil sa bagyong Krising ayon sa provincial disaster ay patuloy pang pinaghahanap itong mga 3 individual. 3 ang naitalang nawawala sa probinsya ng Antique dahil sa epekto ng bagyong Krising. Ang 2 ay mula sa bayan ng Sebaste. Ayon sa PDRMO, nagiinuman ng 2 lalaki malapit sa ilog nang biglang tumaas ang level ng tubig at inanod sila ng malakas na baha. Nawawala rin ang isang 61 years old na lalaki sa Tubias, Fournier. Huli ito nakita ng kanyang pamangkin na naglalakad sa gilid ng kanyang palayan. Samantala, isang landslide naman ang naitala sa barangay Abiera, Sebaste. 4 na bahay ang natabunan ng lupa kung saan isa ang tuluyang nasira at 3 ang partially damaged. Isang kalsada na lang at 3 tulay ang hindi pa madaanan sa ngayon. Bukod dito, passable na ang halos lahat ng kalsada dahil bumaba na ang level ng tubig. Sa ngayon, balik na rin sa normal ang klase sa mga paaralan at wala nang ipinatutupad na class suspension. Yun muna ating balita, balik si Wala. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Binaha ngayon ang ilang mga kalsada sa Metro Manila bunsod ng malakas na pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa ngayon ay may ilang area sa Maynila ang not passable sa maliliit na sasakyan dahil sa baha. Mula sa Espanya, Manila, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, kamusta ang sitwasyon sa mga binahang lugar dyan sa Maynila? Magandang tanghali sa iyo, Agas. Sa mga oras na ito, mas humina na yung pag-ulan kumpara kaninang bandang alas 9 hanggang alas 10 ng umaga dito sa Maynila. Dahil sa pag-ulan dulot ng pinalakas na hanging habagat, ilang bahagi ngayon ng lungsod ng Maynila ang nakakaranas ng pagbaha. Ayon sa mga otoridad mula sa Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways o DPWH, umaabot sa 20 hanggang 40 centimeters ang taas ng tubig sa kahabaan ng Espanya sa Maynila. Samantala, nakaranas rin ng pagbaha ang ilang kalsada sa United Nations, Taft Avenue at kalsada ng Padre Faura. Una nang nagsagawa ng mga aksyon ang lokal na pamahalaan ng Maynila upang mas mapabilis ang paghupa ng bahas dito sa naturang lungsod. Kasama na rito ang regular na paglilinis ng mga lansangan, kanal at drainage system, pati na rin ang pagbubukas ng floodgates sa Manila Bay. Sinuspindi na rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas simula mamayang alas 12 ng tanghali dahil sa masamang panahon. Aga sa ngayon, mayroong mga naka-standby na mga otoridad mula sa MMDA at DPWH dito sa mga flood-prone areas sa Maynila upang patuloy na i-monitor itong pagtaas ng tubig at nakabantay rin sila sakali pang magkaroon ng mga aksidente at tulungan yung mga vehicles o mga sasakyan
na makatawid dito sa mga lansangan ng Maynila na patuloy na nakakaranas ng pagbaha. Yan muna ang update mula dito. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Posibleng umapaw ang tubig sa La Mesa Dam, bunsod ng nararanasang malakas na pag-ulan ngayong araw ng Lunes, July 21. Base sa advisory na inilabas ng DOST Pag-asa as of 8 a.m. ngayong araw, ay nasa 79.69 meters na ang level ng tubig sa La Mesa Dam. Babala ng Pag-asa sa oras na umabot sa 80.15 meters ang level ng tubig sa dam, ay mapipilitan na silang magpakawala ng tubig. Dahil dito, pinaghahanda ang mga residenteng naninirahan sa mababang lugar malapit sa dam, partikular na ang mga nakatira sa may Tulyahan River sa Quezon City, Valenzuela at Malabon. Kabilang narito ang area ng Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome. Gayon din ang area ng North Luzon Expressway at La Huerta Subdivision sa Valenzuela City at Malabon. Sa oras na umapaw ang tubig sa dam, asahan na ang mga pagbaha sa mga nabanggit na lugar, kaya't pinaghahanda ang mga residente. Binaha ang 30 barangay sa 6 na bayan ng Occidental Mindoro dahil sa malakas na ulan na dala ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Krising. Narito ang report ni Alan Manansala. Nalubog sa tubig baha ang bayan ng Rizal, Magsaysay, San Jose, Kalintaan, Sablayan at Mamburao sa Occidental Mindoro. Nasira rin ang daang-daang ektarya ng palayan, lalo na sa Kalintaan kung saan higit 300 ektarya ang naapektuhan. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, nasa 345 pamilya o 1,187 individual ang lumikas sa bilang na ito. 228 pamilya ang nasa evacuation center habang ang iba ay tumuloy sa kanilang mga kamag-anak. Patuloy ang pamimigay ng tulong ng lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo sa mga apektadong residente. Isa sa mga problema ngayon ay ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda na hindi makapaghanap buhay dahil sa pinsala ng baha. Ayon sa PDRRMO, mababaw na ang mga ilog kaya hindi na nila kayang tanggapin ang dami ng ulan. May isinasagawang dredging o paghuhukay sa mga ilog pero may ilang tutol dito dahil sa epekto sa kalikasan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni Governor Edgar Manong Egay Aglipay ang pagbili sa mga forced harvest malaga sa bayan ng Bugey upang ipamahagi sa mga labis na naapektuhan ng bagyong Krising sa Cagayan. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, kailangan lang na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ang mga apektado ng bagyo upang tukuyin ang mga benepisyaryong mabibigyan ng isdang malaga. Nagbabalik si Alan Manansala. Target pamahala ang panlalawigan ng Cagayan na makabili ng humigit kumulang 10 tonelada ng malaga na paghahati-hatian ng mga bayan na may mga naitalang apektado ng bagyong Krising. Base ito sa kasuguan ng provincial government na matulungan ang mga pamilyang kabilang sa nakaranas ng pananalasa ng bagyo. Aniya, ang mga tutukuying benepisaryo ay manggagaling sa vulnerable at indigent sectors kasama ang mga magsasaka at mangingisda kung saan karamihan aniya sa mga apektado ay mula sa mga bayan sa downstream at sa Tuguegarao City. Sa ngayon, ipinaghahanda na rin aniya ni Governor Aglipay ang lahat ng mga kaukulang dokumento upang umusad ang proseso para sa agarang mabili ang mga isda mula sa mga apektadong mangingisda sa Bugey. Inatasan na rin ni Governor Aglipay na maisaayos ang kahilingang makapaglaan ng pondo at matalakay ito sa sangguniang panlalawigan ng Cagayan para sa mas mabilis na disaster response ng probinsya. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa gitna ng maulang panahon, marami ang natanggap na mga tawag ng 911 hotline ng Philippine National Police. Ayon sa pamunuan ng PNP, karamihan sa mga tumatawag ay nagpapasaklolo o dahil binaha ang kanilang lugar. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live.
Leia, papaano ang coordination na ginagawa ng PNP dito sa mga 911 callers na nagpaparescue dahil sa sila ay binaha? Magandang tanghali sa iyo agad, dumagsa ang tawag na natatanggap ng 911 hotline ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, karamihan sa tawag na ito ay nagpapasakolo dahil sa binahang lugar itong sunod-sunod na pag-ulan simula pa ng weekend. Bukod sa rescue operations, abala din daw ang kanilang mga tauhan na umalalay sa mga local government units sa isinasagawang relief at mitigation operations. Pinaipa ni General Torre na natutuwa siya sa ginagawang pagtulong ng mga pulis sa publiko sa panahon ng pangangailangan. Hindi aniya alintana ng mga ito ang sinusung na ulan at baha habang naka-uniforme para makatulong. Paalala din ang pamunuan ng PNP sa kanilang mga tauhan ngayong tag-ulan. Siguruhin din ang sariling kaligtasan. Doble ingat, lalo na sa mga binahang lugar upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng tag-ulan. Aga. Maraming salamat, Leia Ilagan. Sa kapapasok lamang po na balita, inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon na simula ngayong alas 12 ng tanghali ay magkakaloob ng libreng sakay ang LRT1, LRT2 at MRT3 bilang tulong sa mga naapektuhan ng pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan na nararanasan ngayong araw. Ipagagamit din ng DOTR ang mga sasakyan ng PCG at PPA para maghandog ng libreng sakay sa mga stranded na pasahero. Lubog ngayon sa baha ang 8 bayan sa Bulacan dahil sa epekto ng habagat na sinabayan pa ng pag-apaw ng tubig ng Bustos Dam at high tide. Samantala, nawasak naman ang kalsada sa Barangay Kalawakan sa Doña Remedios Trinidad dahil sa walang tigil na pag-ulan. Mula sa Emergency Operations Center ng Bulacan, PDR-RMO, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa probinsya ng Bulacan at marami na bang lumikas dahil sa baha? Tanghali, Ella, sa ngayon nga ay nasa heavy rainfall o orange warning ngayon ang buong probinsya ng Bulacan dahil nga sa epekto ito ng habagat at hindi bababa sa 5,000 residente yung ilang lumikas nga sa probinsya, partikular sa bayan ng Hagonoy dahil sa patuloy nga na pagtaas ng baha, bunsod ng patuloy na pag-ulan na sinabayan pa nga ito ng high tide. Patuloy ang pagtaas ng tubig sa mga ilog sa bayan ng Hagonoy, Kalumpit, Malolos, Pombong, Marilao, Santa Maria, Balagtas, Bukawi at sa probinsya ng Bulacan. Ayon sa head ng Bulacan PDRMO na si Manuel Locban, ang pagbaha ay bunsod ng habagat at high tide. Isa rin sa dahilan kaya tumaas ang tubig ay dahil sa nag-overflow na tubig mula doon sa Bustos Dam. At nag-deplete nga ito yung ilang mga rubber gate kaya Hagonoy at Kalumpit. Samantala sa lakas ng pag-ulan at pagtaas ng tubig baha, nasira naman ang kalsada sa Barangay Kalawakan DRT o Doña Remedios Trinidad. Ayon kay Mayor Ronaldo Flores ng DRT, proyekto ito ng DPWH at isang buwang nang gawa pero madalas masira lalo na't may malakas na pag-ulan. Samantala, Ella, kung mapapansin natin ngayon, dito sa lugar ko, dito sa Emergency Operations na Center ng PDR-RMO at nandito nga kasalukuyan ay si Sir Locban ay nagmo-monitor ngayon dito sa kalagayan o sitwasyon ng mga ilog dito sa probinsya ng Bulacan. Partikular, makikita natin dito yung binabanggit kanina na 8 bayan sa Bulacan na binaha at nakikita rin nila na patuloy ang pagragasa o pagtaas ng tubig sa mga ilog na minomonitor nga at paalala rin ng PDRMC sakaling meron silang mga anunsyo na lumikas ay lumikas yung mga residente. Pero sa ngayon naman ay wala namang totally na mga lumilikas sa ibang mga lugar. Liban na lang doon sa lugar ng Hagonoy, Bulacan na talaga namang apektado ng pagbaha sa mga oras na ito. At yan, muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Nakapagtala na ng 19 na insidente ng landslide sa Baguio sa gitna ng nararanasang malakas na pag-ulan.
Bukod sa pagguho ng lupa, ilang insidente rin ng pagguho ng mga bato ang naiulat. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta na yung mga residenteng inilikas dyan at mayroon pa rin bang mga kalsadang hindi madaanan dyan? Yes, Aga, sa ngayon nga ay nasa evacuation center pa rin ang ilang pamilya dahil nga sa bagyong Krising at sa ngayon ay nananatiling sarado pa rin ang Cannon Road dahil sa mga landslide at rockfall na naitala nitong kasagsagan ng bagyong Krising. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, 11 ang naitalang pagguho ng lupa sa lungsod. 4 dito ang major landslide. 11 naman ang individual na naapektuhan na binubuo ng 4 na pamilya. Dagdag pa ni Magalong na may 10 bahay ang partially damaged at ang 10 din ang naputol na mga puno. Puspusan ang clearing operations ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways Cordillera, Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office at Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunahing kalansangan, papasok at palabas ng Baguio City at lalawigan ng Benguet. Upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, lalo't pusiti pa rin ang pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Nakatagdag kasi ito sa oversaturation ng mga lupain sa mga bulok-bunduking bahagi ng lungsod at Benguet na sanhi ng mga nakaranasang landslide at pagragasa ng mga bato. Ayon sa pamunuan ng DPWH Cordillera, sarado pa rin sa mga motorista ang Cannon Road, partikular na sa Camp 7, Camp 6 at Camp 4 na nakakaranas ng patuloy na pagguho ng lupa at pagragasa ng bato na mapanganib sa mga motorista. Patuloy naman ang road clearing operations at monitoring sa Baguio-Bontoc Road, partikular na sa Atok dahil sa soil at rock collapse. Ongoing din ang road clearing sa Longlong, Tamawan Road, Balete, Longlong, Hugis, La Trinidad, Sitio Goldfield, Barangay Poblacion, Itogon, Benguet at ilang langsangan sa mga bayan ng Kibungan at Bugyat. Aga sa kasalukuyan ay nakakaranas pa rin ng pabugso-bugsong mga pag-ulan bagamat may mga sandaling tumipila ito, subalit patuloy na nararanasan ang makapal na hamog at malakas na hangin sa lungsod ng Baguio. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Grace, may mga naiulat bang casualties dahil sa mga naiulat na landslide dyan sa Baguio o sa iba pang area ng Cordillera? Aga, sa ulat kanina ni Mayor Benjamin Magalong sa interview kanina ay yun ang magandang balita dahil sa kabila ng naitalang mga pagbuho ng lupa dito sa Baguio City ay wala tayong naitalang nasugatan o casualties o namatay dahil nga nitong mga pagbuho ng lupa. Ang naitala lang ay yung nasawing aso nitong nag-viral nga na video sa social media dito sa Camp 7 na nagulungan ng malaking bato. Alright, maraming salamat, Grace Doctolero. Patuloy ang ginagawang paghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. May sagot naman ang Malacanang sa mga nanawagang isama sa kanyang SONA ang pagbabawal ng tuluyan sa lahat ng uri ng online gambling. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Nakatutok na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA sa July 28. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang Pangulo mismo ang nagbubusisi sa magiging laman ng kanyang SONA. Ilang materyales na rin ang natanggap ng Pangulo mula sa iba't ibang ahensya na gagamitin sa magiging laman ng kanyang SONA. The President has been involved very personally in the preparation of the SONA, because that is the report to the people. He always gives that the highest importance, and I think he has already collected the material for his SONA. Tinanong naman si E.S. Bersamin kung may posibilidad ba na isama ng Pangulo sa kanyang SONA ang anunsyo ng pagbabawal sa lahat ng uri ng online gambling. Ayon sa Executive Secretary, tinitimbang pa ito sa ngayon. Sa nakaraang SONA, iniutos ng Pangulo ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO
Ayon kay E.S. Bersamin, nananatili ang polisiya na ito ng administrasyon at sa kasalukuyan pinag-aaralan pa ang ibang uri ng online gambling na hindi naman iniuugnay sa scams o online fraud kung ito ay ipagbabawal na rin. We are still looking into it because we have to see all the ramifications that gaming of that method may be allowed to operate. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isinagawa ngayong araw ang huling coordination meeting ng mga ahensya ng pamahalaan para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Binubuo ito ng mga kawani at opisyal mula sa House of Representatives, Senate of the Philippines at tanggapan ng Pangulo. Mula sa House of Representatives, ang update ihahatid ni Rosa Licoz live. Rosalie, ano na ang latest sa mga paghahanda para sa nalalapit na SONA ng Pangulo? Aga, puspusan na mga paghahanda dito sa House of Representatives para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Sa kabila ng malalakas na pagbuhok ng ulan ay nagtungo sa Kamara ngayong araw ang mga kawani at opisyal ng Kamara, Senate of the Philippines at Office of the President para sa ika-4 at huling coordination meeting para sa SONA. Pinangunahan ng pagpupulong ni House Secretary General Reginald Velasco. Sa kanyang opening statement, ipinahayag ni House Secretary General Velasco na nakompleto na ang listahan ng mga panauhin para sa SONA at ipinapadala na ang mga imbitasyon. Bukod dito, nagtalaga na rin ng 3 viewing rooms ang Kamara para sa SONA sa July 28. Samantala, magsasagawa rin ng final walkthrough mamaya dito sa Batasang Pambansa para sa flow of events sa araw ng SONA. Mula July 24 naman hanggang 27 ay sasailalim sa security lockdown ng Batasang Pambansa, nangangahulugang off-limits muna sa mga hindi otorisadong individual. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licoz. Nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala pang arrest warrant si Senator Ronald Bato de la Rosa na galing sa International Criminal Court. Gayunman, hindi mag-aatubili na ipatupad ito ng bansa sakaling may arrest warrant na at papadaanin ito sa International Criminal Police Organization o Interpol. Narito ang report ni Nel Maribuhok. If there should be a warrant, I did not mention there was already a warrant. If there should be a warrant, we will probably do the same thing that we did in the case of the former president if the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a member of the Interpol. Wala pang arrest warrant na inisyu ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa ukol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ang paglilinaw ni E.S. Bersamin. Ayon sa opisyal, ang kanya lamang sinabi sa mga nakaraang panayam ay kung sakali may lumabas na warrant of arrest laban sa iba pang personalidad, ipatutupad dito ng gobyerno gaya ng prosesong ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi anya babaguhin ng gobyerno ang posisyon nito malibang maglabas ng desisyon ng Korte Suprema ukol sa isyong ito. We are not going to do things differently unless the Supreme Court in those pending cases makes a different announcement about how we should proceed. Remember that it has been in the public domain after all that we have a law actually that says that the government in humanitarian crimes against humanity and human rights. Binigyan diin ni E.S. Bersamin na may batas ang Pilipinas na pinapayagan ng gobyerno na isuko ang sinuman na inakusahan ng crimes against humanity at human rights. Hindi rin makatuwiran para sa palace official na sabing hindi naging patas ang administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. So wala talagang nothing discriminatory that we will ever undertake. We are always very clear about that. Hindi kami yung politically motivated. All those attributions to us are unfair. Were unfair. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Nasa Washington DC na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang pakikipagpulong kay US President Donald Trump. Unang makakaharap ng Pangulo sa isang pulong sina State Secretary Marco Rubio at Defense Secretary Pete Hegseth. Sa umaga ng July 22 sa Amerika, maghaharap sa bilateral meeting sina PBBM at President Trump. Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, maaring hindi mapag-usapan dito ang immigration policy ng US. Nahaharap sa deportation ang ilang Pilipino dahil sa mahigpit na pulisiya na ito ng US. I think we probably will not need to because we've had discussions already. I've had meetings with the Department of Homeland Security on how we can cooperate with the United States on how to handle illegal immigration. Nagpahayag ng hindi pagsang-ayon sa online gambling si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos siyang tanungin tungkol dito lalo na't may ilang mambabatas na ang nagpahayag din ng pagtutol dito. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Hindi nakokontrol ng mga magulang ang akses ng kanilang mga anak sa internet. Ito ang ibinigay na dahilan ni Vice President Sara Duterte kung bakit tutol siya sa lahat ng klase ng pagsusugal. Binigyang diin ng pangalawang Pangulo ang peligrong idudulot nito sa mga pamilya at kabataan. Bagamat bukas siya sa regulated na pagsusugal kung saan may limitasyon sa mga makakasali, mariin siyang tumututol sa online version nito. I am against online gambling. Kapag nilagay mo siya online na hindi na natin nakukontrol kung sino yung makapagbukas ng account para magsugal, ay hindi ako sang-ayon doon dahil nakakasira ng pamilya yon at nakakasira ng kinabukasan ng kabataan. Ipinaliwanag pa ni VP Duterte, pinadali ng online platforms ang pagsusugal na mas nagiging madali para sa mga tao na malulong at malubog sa utang. Napakadali. Ginawang pinakamadali ang magsugal sa online para madaling makuha ang pera ng mga tao. At pag ikaw ay nalulong na diyan sa online gambling ay nagkakaproblema na ang pamilya dahil nalulubog na sa utang yung mga kababayan natin. Bago pa man ang pahayag ng Vice Presidente, may ilang mambabatas na ang nanawagan para ipagbawal ang online gambling upang maprotektahan din ang mga Pilipino sa masasamang epektong dala nito. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsumiti na ng sagot sa Korte Suprema ang House of Representatives sa mga hinihinging dokumento at impormasyon kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inihaing compliance sa direktiba ng Supreme Court, iginiit ng Kamara ang eksklusibo nitong kapangyarihan sa paghahain ng impeachment. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Kinumpirma ng House of Representatives na sumunod na ito sa direktiba ng Korte Suprema na paghahain ng dokumento at karagdagang impormasyon kaugnay ng mga petisyong nagpapadismiss sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Na isumiti ito electronically ng Office of the Solicitor General bilang legal counsel ng Kamara sa pamamagitan ng Philippine Judiciary Portal at nabigyan din ng kopya maging ang lahat ng partido. Ngayong araw, July 21, ay inaasahang ipapadala ang physical copy sa Supreme Court. Sa July 8 resolution ng Supreme Court and Bank, ilan sa hinihingi impormasyon kaugnay ng impeachment case ay kung nasuri ba ng House members ang articles of impeachment at mga ebidensya bago lagdaan.
Gayun din kung nabigyan ba ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na maipahayag ang kanyang panig kaugnay ng mga ebidensya laban sa kanya. Subalit sa pahayag ng tagapagsalita ng House of Representatives na si Attorney Princess Abante, iginiit nitong sa mismong impeachment trial mabibigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipagtanggol ang sarili. Binigyang diin naman ng Kamara kasabay ng paggalang sa Korte Suprema ang eksklusibong otoridad ng House of Representatives sa internal deliberative functions nito na nakabatay sa prinsipyo ng separation of powers and legislature's status bilang co-equal branch ng pamahalaan. Dagdag pa ni Attorney Abante, walang nakasaad sa konstitusyon kung papaano dapat suriin ng bawat House members ang reklamo bago lagdaan. Wala ring batayan para questionin ang certification na kanilang sinumpaang pinag-aralan at nauunawaan ng mga reklamo at mga kalakip na dokumento. Muli ring ipinahayag ng Kamara na prinoseso ang lahat ng impeachment complaints laban kay VP Sara ayon sa nakasaad sa konstitusyon. Ang unang 3 impeachment complaints ay nakasama sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session day. Samantalang 4th complaint na nilagdaan at verified ng mahigit 1/3 ng House members ang nagpatibay sa articles of impeachment na inihain sa Senado. Dahilan para mawalang saysayang na unang 3 impeachment complaints at i-archive. Naharap si VP Sara sa mga reklamong paglabag sa ligang batas, pagsira sa tiwala ng publiko, graft and corruption at iba pang high crimes. Kaugnay ito ng matinding pagbabanta umano sa buhay ng Presidente, First Lady at Speaker, gayon din sa questionableng paggastos ng confidential funds nito. Posibleng sa Agosto na mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkilos protesta ang isang grupo ng student leaders sa harapan ng tanggapan ng Senado ngayong araw. Panawagan ng mga ito ang pagbibitiw ni Senate President Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, bakit gustong pababain ng grupo ng mga student leaders si Escudero bilang impeachment presiding officer? Kabagalan sa pag-usad ng impeachment proceeding sa ilalim ng liderato ni Senate President Francis Cheese Escudero ang hinaing ng ilang mga student leader na dumulog sa harapan ng Senate building ngayong araw. Ilang mga mag-aaral mula sa ilang pangunahing paaralan sa Metro Manila ang sinuong ang masamang panahon upang magkilos protesta sa harapan ng tanggapan ng Senado. Naglagay ang mga ito ng pulang laso sa paligid ng entrada ng Senate building. Dala rin ng mga ito ang isang sulat para kay Senador Escudero upang manawagan para sa kanyang pag-inhibit o hindi paglahok sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Pirmado ito ng iba't ibang representante ng mga student leader mula sa ilang paaralan. Ayon kay Jericho Robles, kinatawan ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARK, ang antala sa pag-usad ng pagdiliti sa kaso ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Kami po ay mga kabataan mula sa iba't ibang eskwelahan, mga student leader na nananawagan doon sa ating Senate President, Cheese Escudero, na mag-inhibit na doon sa kanyang pagiging senator judge at pagiging presiding officer doon sa kaso ng impeachment ni Sara Duterte. Dahil po sa hinahaba-haba ng panahon na siya'y nangunguna dyan, hindi naman siya nagsastand. Mapayapa naman na natapos ang kilos protesta ng mga student leader at agad rin silang lumisan sa harapan ng Senado. Samantala, sa katatapos lang na panayan kay Senador Francis Escudero, iginiit nito na hindi nito pakikinggan ang sinumang panig o hindi panig sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, kundi ang gagawin nito ay susundin lang nito ang proseso alinsunod yan sa saligang batas. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Abiso sa mga motorista, panibagong dagdag sa presyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, July 22. Base sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas ng piso
at 10 sentimos ang kada litro ng diesel. Habang 40 sentimos naman ang magiging dagdag sa presyo ng gasolina at 70 sentimos naman na patong sa presyo ng kerosene. Nauna nang sinabi ng Oil Industry and Management Bureau na ilan sa mga factor ng oil price hike ngayong linggo ay ang patuloy na pagtaas ng demand sa langis sa mga oil-producing countries. Gayun din ang posibleng pagbagal ng global economic growth at energy demand dahil sa tariff policies ni US President Donald Trump. Inilunsad ngayong araw ng Land Transportation ang 72-hour plate release system kung saan lahat ng bagong biling sasakyan ay mai-isyuhan na ng bagong plaka sa loob ng 72 oras. Mula sa Maynila, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, papaano ang magiging proseso nitong mas mabilis na pagre-release ng plaka ng LTO? Magandang tanghali, Ella. Ngayon nga ay pinabilis na ng Department of Transportation at Land Transportation Office yung nga proseso sa pagre-release nito ng mga plaka ng mga bagong biling sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, automated na ngayon ang sistema upang hindi na magpabalik-balik sa tanggapan ng LTO ang dealer ng sasakyan. Dahil sa mano-manong sistema noon ay doon na nagkakaroon ng delay sa pagre-release ng plate number. Ayon pa sa kalihim, isa rin sa dahilan ng delay ay ang matagal na pagbibigay ng clearance mula sa PNP Highway Patrol Group. Kaya naman, ayon pa kay Secretary Dizon, makapagre-release pa rin naman ng plaka kahit wala pang clearance galing sa PNP HPG, pero hindi muna i-release ang original na official receipt at certification receipt o ORCR ng sasakyan. Ella, sinabi pa nga ng kalihim na sa ngayon ay mga dealer lang ng 4-wheel na sasakyan itong pasok sa 72-hour plate release. At inaayos na rin nila, Ella, yung mabilis na pagre-release naman doon sa mga dealer naman ng mga motorcycle. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo yan, Ella. Benedict, ano ang assurance na ibinigay ng LTO na talagang kayang ma-meet at hindi magkakaaberya yung 72-hour na issuance ng plaka? Ella, ayon nga kay Secretary Dizon, basta kumpleto na agad itong mga kinakailangan dokumento ay mabilis na makapagre-release ng plaka itong mga dealer. At kanina nga, Ella, yung may dalawang customer dito na bagong bili lamang na sasakyan na same day, Ella, nakuha din nila yung plaka ng sasakyan ngayong araw. Maraming salamat, Benedict Samson. Inilunsad ngayong araw ang Expanded School-Based Feeding Program o SBFP sa lungsod ng Antipolo sa Rizal. Sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layon nito ang magkaroon ng malusog at matatag na kabataan para sa kinabukasan. Mula sa Antipolo City, may report si Jed Neresina live. Jed, ano ang detalye niyang inilunsad na feeding program at yan ba ay nationwide na gagawin? Magandang tanghali, Aga. Itong expanded school-based feeding program ng Department of Education, katuwang yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay hindi lamang dito sa Antipolo City, kundi nationwide ito, Aga, na ipatutupad sa mga paaralan. Ang DepEd ang nangungunang ahensya sa pagpapatupad ng school-based feeding program. Sila ang may pangkalahatang responsibilidad sa programa, kabilang ang paggawa ng polisiya at guidelines, paglalaan ng pondo, pagpili ng mga benepisyaryo at iba pa. Katuwang diin ng DepEd ang Department of Health sa pagtitiyak ng kalusugan ng mga benepisyaryo o mag-aaral, maging ang pagsubaybay sa pagbabago ng nutritional status ng mga estudyante. Aktibo ring nakikipagtulungan ang Department of Agriculture sa DepEd upang direktang bilhin ang mga gatas mula sa mga lokal na magsasaka at mga kooperatiba. Ito ay nakatutulong sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya habang nagbibigay ng sariwa at masustansyang gatas para sa mga mag-aaral.
Samantala ang Department of Science and Technology naman ang nangunguna sa pagsasaliksik at pagbuo ng mga inobasyon sa pagkain na makatutulong labanan ang malnutrisyon. Sila rin ang nagdidesenyo ng mga recipe at formulation ng mga pagkain para masiguro na sapat ang sustansya na nakukuha ng mga bata. Bilang pagbibigay nga ng halaga ng Department of Education sa Early Childcare Nutrition, formal na inilunsad ngayong araw ang Universal Feeding for Kindergarten Learners sa ilalim ng School-Based Feeding Program sa mga pampublikong paaralan sa buong Pilipinas. Aga ang kaibahan ng School-Based Feeding Program na inilunsad ng Department of Education ngayong araw dito sa Antipolo City ay pinalawig nila yung araw ng feeding program sa mga bata kung saan nung nauna nila ito ipinatupad ay nasa 30 to 60 days lang yung isinasagawang feeding program at ngayon ay nasa 120 days na ito at hindi lang sila nakafocus dun sa mga malnourished na mga estudyante sa kinder kundi lahat ng mga kindergarten students ay kabilang na doon sa feeding program. At ngayon dito sa Antipolo City ay suspendido na yung klase. So makikita dito sa likuran ko na yung mga pang-umagang klase o yung mga bata ay nagsisimula ng mag-uwian at wala na rin yung mga panghapong klase dito sa Antipolo City dahil na rin sa malakas na pag-ulan na nagsimula kanina umaga. Ayan muna update mula rito sa Antipolo City. Balik sa iyo, Ana. Maraming salamat, Jed Neresina. Patuloy ang paghahanap ng mga otoridad sa 4 na nawawala matapos tumaob ang isang tourist boat sa Halong Bay sa Vietnam dahil sa biglaang thunderstorm. Hindi bababa sa 35 ang nasawi habang nasa 10 na ang nakaligtas. Naganap ang insidente bago ang inasahang paglapit ng Typhoon Wifa sa hilagang bahagi ng bansa. Sinabi ng mga saksi na mabilis dumilim ang langit at lumakas ang hangin at ulan dahilan para hindi agad makapagsuot ng life vest ang karamihan sa mga pasahero. Nagpapagaling ngayon si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos tamaan ng food poisoning ayon sa kanyang opisina nitong linggo. Sa edad na 75, si Netanyahu ay nakaranas ng intestinal inflammation at dehydration. Ayon sa kanyang mga doktor, 3 araw na magpapahinga ang Prime Minister, ngunit magpapatuloy ito sa kanyang trabaho. Matatandaang si Netanyahu ay nilagyan ng pacemaker noong 2023 at sumailalim sa operasyon sa prostate noong Disyembre matapos ma-diagnose ng urinary tract infection. Sa kapapasok na balita, sinuspinde na ng Malacanang ang pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at ng klase, all levels sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan. Base sa Memorandum Circular No. 88, suspendido na ang pasok simula 1:00 ng hapon ngayong araw. Mananatili naman ang operasyon ng mga ahensyang may kaugnayan sa pagbibigay ng health services at pagresponde sa kalamidad. Ipapaubaya ng Malacanang sa pribadong kumpanya ang pagsususpinde sa kanilang trabaho ngayong araw. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos ng ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 11 na nagsasabi, sapagkat ito ang pasabing inyong narinig, buhat ng pasimula, na magkaibigan tayo sa isa't isa. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.